Mga aabangan ngayong gabi, mga buhay na tila patapon. Si Fred, hitman ng politiko. Si Joey Lasenggong, may panakot na bolo. At mga buhay na pinagpala. Lahat pawang Hiram sa Diyos. Handog ng The 700 Club Asia mula dito sa mga kilalang lugar sa Baguio, The Mansion, Wright Park, Botanical Garden, Burnham Park, ihahatid namin ang palabas na tiyak na antig, babago at palalakasin kayo dahil dito. Si Jesus ang laging bida. Dahil dito'y lumaki si Fred sa sarili niyang kaparaanan. Mula noon ay yung pangarap ko na makapag-aral, makatapos ay parang namatay na rin. Wala na yung mga magulang namin. Siyempre, kailangan buhayin ko rin yung sarili ko. May ilang rebeldeng kamag-anak si Fred at sa pagkakapas lang ng isang barangay captain sa Karatig Bayan, si Fred ang pinagbintangan. Sa isang katulad ko noon na biktima ng pananakit at pambubugbog ng mga otoridad, so doon na nagsimula talaga na yung galit ko na gusto ko na hanapin lahat, patayin yung mga nanakit sa akin. Di kalaunay nakalaya rin si Fred. Ito ang kanyang naging hudyat para makapaghiganti. Kami na magpipinsa, magkakapatid, naging matunog na rin sa kaalaman ng mga politiko na nanilbihan na kami sa kanila. Na bodyguard nila, kumisan, utusan na pumatay sa mga kalaban nila. Sa isang taong pumapatay o nakakapatay ay parang proud ba siya? Parang pakiramdam niya ay lalaking-lalaki talaga siya. Nakulong sa Baguio City Jail si Fred sa kasong pagpatay. Sa kanyang pananatili sa kulungan, isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Fred. May mga kabataan na pumasok sa jail na hindi ko alam nung una na yung mga kabataan ito na sila pala yung mga born again Christian na nag-outreach sa Baguio City Jail. Habang nakikinig ako doon sa nagpapahayag ng salita ng Diyos, merong parang kamay na, merong naibuhos na napakalamig sa pagkatao ko. Eksakto naman kasi yung message ng pastor ay tungkol sa pagsisisi. Isinuko na nga ni Fred ang buhay sa Panginoon. Bagamat siya'y nahatulan sa kasong pagpatay at dinala sa New Bilibid Prison, magaan niya itong tinanggap. Pinalalim niya ang kanyang sarili sa salita ng Diyos hanggang sa nakomisyon siya bilang pastor sa New Bilibid Prison. Sa kulungan din natagpuan ni Fred ang kanyang mapapangasawa sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nakilala ko yung babae na yun na ibinigay ng Panginoon sa akin sa magitan ng pagsusulatan namin. Naging matibay ang pagsasama nilang mag-asawa. Ngunit nasubok muli ang katatagan ng pananampalataya ni Fred nang ipadala siya at ilan sa kanyang mga kasamahan sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Yung hirap na naranasan namin habang nasa loob kami ng barko, yung nakaposas kami, ay umihi ka, hindi ka pwede makaihi na hindi mo kasama yung kaposas mo. Nag-prepare ako dahil sabi nila ililibing out daw nila ako. Natuwa rin ako kasi hindi na limitasyon yung magagawa ko sa gawain. Pagdating ng July 2, dumating yung radiogram mula sa Maine, dito sa Muntinlupa, na ako na raw ay lalaya. Eksakto naman noon na sumunod na yung misis ko sa akin sa Palawan. So hindi ako makapaniwala kasi live pa yung sentensya ko. So malayo sa hinagap ng isip ko, nalalaya ako. Naging malapit sa puso ni Fred ang Iwahig. Ito po yung barak sentral ng Iwahig Prison Penal Farm kung saan dito kami dinala mula sa Muntinlupa. Kaya nang siya'y makalaya, ipinagdasal nilang mag-asawa ang pananatili sa Palawan upang matulungan ang mga preso ng Iwahig. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin si Fred sa pagmimisyon sa loob ng Iwahig Prison and Penal Farm. Bagamat hindi sapat ang suportang pinansyal, tumutulong siya sa pag-aayos ng mga dokumento ng mga preso para mapabilis ang kanilang paglaya. Batid niya na ang kanyang karanasan ang siyang ginamit ng Panginoon upang maipadama sa mga naliligaw ng landas ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Isa sa mga
ina-acknowledge ko sa buhay ko. Na dati, baril ang daladala ko, na kahit na ilan bang baril yung daladala ko, pero wala kang kapayapaan. Pero ang daladala ko ngayon, salita ng Diyos, na wala akong kinakatakutan. Alex, alam mo ang natutunan ko dito sa kwento ni Fred is hindi tayo pwedeng magsalita ng patapos, di ba? Parang makikita natin yung buhay niya, parang sa kasukdulan na ng kasamaan yung nangyari, di ba? Parang wala nang U-turn. Ang iniisip ko parang dead end na, di ba? But you know, the Bible says that God is able to make grace, all grace abound, di ba? So, yun ang nakikita ko sa buhay ni Fred. Ako naman ang nakikita ko, dahil nga ang buhay natin ay hiram sa Diyos, no? Parang every story has a redeeming value. Kahit pa negative yan, magkakaroon ng redeeming value yan. Why? Babaguhin ni God because He is able. God is in the business of transforming lives. At ang pinipili niya, take note, sa case ni Fred, yung talagang pusakal, mamamatay tao. Because doon makikita lalo ang glory ni God kung paano niya baguhin yon. At saka nobody can minister better doon sa mga pusakal, sa mga talagang mga tawag nga sa mundo, petmalu. Okay. Kasi nga doon sila galing. Yun ang Correct, beauty. correct. Alam nila yung struggle, Yes. diba? Alam ko may mga nanonood sa atin ngayon, Ang ganda nung sinabi ni Pastor Alex na ang ating buhay, hiram lang yan sa Diyos. And pag meron kang gamit na hiniram, di ba yung may-ari, siya pa rin ang in control kasi sa kanya yon, di ba? The same way, our lives, God is in control of our lives. Kung isusuko lang natin, di ba? Kung ibabalik lang natin yung ating hiniram, di ba? The Lord will take control and gagamitin niya pati yung mapapait na karanasan ninyo, no? For His glory. Tayo'y manalangin, tayo'y lumapit sa Kanya. O Diyos Ama, maraming salamat at Ikaw ang aming tagapaglikha. Ikaw ang may alam kung ano ang pinakamabuti para sa aming buhay. Lord, humihingi kami ng tawad. Salamat at sa buhay ni Fred, nakita namin, Panginoon, na walang kasalanan ang hindi mo kayang patawarin, Lord. Lord, alam mo kung ano na ang aking pinagdaanan. And right now, I ask you, Lord, for your forgiveness, Father. Salamat at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, Lord, to die on the cross for all my sins, yesterday, today, and tomorrow. Salamat, Panginoon, I receive that. I believe that for myself, Lord. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala ako, Panginoon, na kaya mong paikutin ang buhay ko. You can turn it around for good, Lord God. Alam ko, Panginoon, maganda ang plano mo para sa akin at tinatanggap ko to. And from now on, Lord, through your Holy Spirit, help me be the person that you want me to be. Help me glorify you in my life. This I pray in Jesus' name. Amen. Ilichi, pag-pray din natin ng mga may karamdaman. Yes. May mga prayer requests, lalong-lalo na para sa kanilang mga mahal sa buhay at mismo yung mga taong may sakit ngayon na nag-aantay sa portion na ito. So lumapit po tayo sa Panginoon. Father God, we thank you so much because you are our Jehovah Rapha. Lord God, alam po namin, Panginoon, ayon po sa Matthew 8:17 na yung mga propesiya, Panginoon, ni Isaiah, ang sinabi na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, He has taken away all our sicknesses, all our infirmities, at all our stripes. Dahil sa lahat po sa dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesus, sa mga sugat, mga latay na kanyang tinamo, pinagaling niya tayo. So we believe this to be true in our lives and we come by faith, Lord God. Right now, Lord, we ask that your healing, your divine touch, Lord God, healing touch be upon those who are sick right now. Lord, by your stripes they are healed. Merong may cancer ngayon sa isang pagamutan. The Lord is giving you a breakthrough. Maaaring ialaw ni Lord na dumaan ka sa chemo, but the Lord is in control. At still, ang
end goal nito ay pagagalingin ka ng Panginoon. According to your faith, you are healed. Somebody who has a bleeding disorder, you are being healed by the Lord right now. Somebody who has COPD because of too much smoking, the Lord is now effecting healing on your lungs. Somebody who has a problem with her esophagus, the Lord is healing you right now. Somebody who, hallelujah, parang nakikita ko sa isang vision, marami kang mga parang butlig-butlig. It's some kind of an allergy. The Lord is healing you right now in Jesus' name. Somebody who has a problem with gum inflammation, the Lord is healing you right now. Somebody who is wounded on the knee, the Lord is healing you. Claim your healing from the Lord. Somebody who has insomnia, hindi siya makatulog, I believe you are under spiritual attack from the enemy. At parang may sumasakal sa iyo sa pagtulog sa gabi. That's a demonic attack. I bind and I cast out the demon spirits that are after your life. Hindi kayo magtatagumpay. We resist you, we come against you, we bind you in Jesus' name. I command you to go and leave that person who is being protected by the Lord. Yes, somebody who is going through dialysis, the Lord is healing those kidneys, making them whole. In the name of Jesus, receive your healing. There's also someone with internal bleeding. Claim your healing. The Lord is closing whatever wound there is. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. Also someone who has high blood, the Lord is normalizing your blood pressure. Receive that right now in the name of Jesus. There's also someone who wants to have a baby. That is your desire. The Lord is opening your womb right now. The Lord is reassuring you that He is with you with that desire and that He delights to bless you. Receive that right now in the name of Jesus. Amen. Amen. Kung tinanggap nyo si Jesus sa inyong puso, we invite you to call our prayer center para malaman nyo kung ano ang mga pagpapala at regalong naghihintay sa inyo bilang anak ng Diyos. Gusto din naming i-pray ang inyong mga prayer requests. Ang ating po mga hotline ay 737-0700. Pwede rin kayong mag-text sa aming smart number 0949-888-8001 at sa number 0925-300-3000. Kung si Fred Batak ay salat sa pag-ibig ng magulang, si Joey naman ay sobrang minahal. Pero lumaki ring paurong. Panuorin natin to. Dahil namatay yung nanay ko, pinaampon ako ng tatay ko doon sa may-ani, sinasakan niyang lupa. Nung namatay na yung lalaki nag-ampon sa akin, dinala po ko sa Maynila. Doon po sa anak nung nag-ampon po sa akin kasi lagi ako sinasaktan. Hindi ako nakatiis, nilabanan ko, sinuntok ko, sabay lumayas na ako. Naglayas na ako sa tundo ko. Sa loob ng jeep ako natutulog, hindi na ako kumakain, hindi na ako naliligo. Ang pangyayaring ito ang nagtulak kay Joey upang pasukin ang mundo ng pakikipagbarkada. Ako yung promotor ng inuman, ako yung nagpapainom. Anong panahon na yon, nang gugulpi po kami noon. Pagka may dumadaan, ginugulpi namin. Parang trip-trip lang, ganun. Pag gusto namin bugbugin namin. Kasabay ng kanyang pagkalunod sa bisyo, napabilang si Joey sa grupong Sigi-Sigi Sputnik Gang. Iyayanin na ako manghula, pero sabi sa akin, kinakailangan matatakan ka muna. Ang sabi sa akin nung commander, mamayang gabi, manghuhold up tayo. Kinakabahan ako dahil hindi naman ako sanay sa ganung gawain . Ngayon, nung gabi, hindi ako nakasama doon sa hold-upan na yon. Nabalitaan ko na lamang namatay pala sila, nasalvage sila ng mga pulis. Ako yung nahiwalay sa kanila. Gayunpaman, isang pangyayaring naman ang naglagay sa buhay ni Joey sa bingit ng kamatayan. Dinala po ako sa cemetery. Kinabahan ako, sabi ko, mamamatay na siguro ko itong araw na ito. Dinala ako sa kaduluduluhan ng Chinese cemetery, pinaghubad ako.
Ang sabi ng mga pulis, tumakbo ka. Sa takot na mamatay at walang mahinga ng tulog, sa Diyos tumawag si Joey. Ang sabi ko sa sarili ko, kung totoo na meron Diyos, ay iligtas po ninyo po ako dahil napakabata ko pa para mamatay. Hinahanap ko yung tatay ko. Nagulat na lamang po ko, hindi ko pinaputok yung karbin at ang sabi ng mga pulis, magbihis ka uli. Kung saan ako dinampot ng mga pulis, doon po ako ibinalik. Noong panahon na yon, ang nasa isip ko, sabi ko mukha na tsambahan yata yung pananangin ko, tsamba lang siguro yun. Kimkim ang galit sa totoong ama. Hinanap ito ni Joey upang makipagiganti matapos siyang ipaampon. Mula Tondo ay napadpad siya ng Parañaque at nanirahan sa ilang kamag-anak. Dito ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga bisyo at kalayawan. Nagkaroon ng kinakasama si Joey sa Parañaque, ngunit ikinagimbal niya na mayroon pala itong ibang lalaki. Nahuli ko yung aking kalibin na babae, nagipaghalikan sa ibang lalaki. Talaga lalong nagdilim yung paningin ko talaga. Inabol ko, naguramentado na po ako. Hindi na naabutan ni Joey ang kanyang kinakasama at tuluyan na silang naghiwalay. Hanggang isang araw. Ang pangalan po, si Brother Steve, kung tawagin si Esteban Kaidik. Siya po yung masigasig na hinikayat ako sa born again. Tayo sa Kilapasol, ma'am. Merong Bible study doon. Marami tayong matututunan. Inakainom ako ng anak, kinabol ko ng taga. Ang sabi ko sa loob-loob ko, pag hindi ka tumakbo, magbo-born again ako. Itumakbo, takot pala sa born again sa itak ko eh. Hindi ako napasama. Hanggang isang araw, isang malinaw na boses ang kanyang narinig na nagpasimula sa pagbabago ng kanyang buhay. Ang sabi ng boses na nagsasalita sa akin, Joey, 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 dumalo ka sa Bible study kung saan po nagtitipon ang Charismatic Fellowship. Doon po ako dinala. Pagpasok ko doon, sabi ko, yung grupo na inaayawan ko, doon ako dinala. Tinamaan ako ng sermon, yung sinabi niya, kaibigan, ngayong gabi, kung nandito ka sa pagtitipon na ito, kahit gaano ka kasama, ikaw ay mahal ng Diyos. Nung madinig ko po yun, na mahal ako ng Diyos, binuhusan po ko ng malamig na tubig. Dito na unang nakarinig ng salita ng Diyos si Joey na nagpadama sa kanya ng pagmamahal ng Panginoon anuman ang kanyang naging pagkatao. Tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko sa buhay ko, 1984 po yun, buwan ng Agosto. At doon po nagpasimula yung buhay ko na napakasama at napakagulo. Talaga pong nabago po ako ng lubusan ng Panginoon. Sa kanyang pagsuko ng buhay sa Panginoon, isinuko na rin ni Joey ang kanyang mga bisyo at mga maling gawain. Sinimulan niya ang bagong paglalakbay sa buhay kasama si Kristo. Pinatawad na rin niya ang kanyang totoong ama. Kalaunan ay nag-aral si Joey sa isang Bible school. Ito po yung pinakadakilang himala na naranasan ko, yung tunay na pagbabagong buhay. Mula nang pinapasok ko si Kristo sa puso ko at sa buhay ko, nagkaroon ako ng tunay na kagalakan, kapayapaan, at sumaya po ang buhay ko. Sa ngayon ay aktibo, masaya at kontentong naglilingkod si Joey sa Panginoon. Ang dating siga at laman ng mga rambol, ngayon ay nagsisilbing gabay ng mas maraming tao bilang pastor sa isang Kristiyanong simbahan. Ibinabahagi ni Joey ang patutuon ng kanyang pagbabago at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan natin ang Panginoong Hesus para maranasan natin ang tunay na kaligtasan, tunay na pagbabagong buhay at kalayaan sa latang ori ng kasamaan ng mundo. Dahil espesyal ang araw na ito, ay espesyal na regalo din ang aming pamimigay. Mapapasa inyo ito kung masasagot nyo ang ating question for the day. Sino ang dating hitman ng politiko na binago ng Panginoon? A. Joey Turete. B. Fred Batak. Madali lang, di ba? So ano pang hinihintay nyo? Mag-text na. Pagsakit ng mga tiyan, pagsusuka, at pagdumi ng paulit-ulit ay ilan lamang sa mga problemang kinakaharap ng paaralang elementarya ng Tabon sa Quezon, Palawan.
Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. From a despondent look, Masakit kasi wala kaming makain. Nakikita ko po yung dumi sa may baso. to big smiles, Hindi pa po ako nagkakasakit dyan sa may posong yan. Nagtitinda kami, masaya kami. Kasi may tinda na siya. it's an evidence of the transformation and the hope they've experienced because of your generous giving. Help us reach more through your support. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this uniquely designed monthly planner. Pagsakit ng mga tiyan, pagsusuka at pagdumi ng paulit-ulit ay ilan lamang sa mga problemang kinakaharap ng paaralang elementarya ng Tabon sa Quezon, Palawan. Dahil ito sa isang posong pinagsasaluhan ng 622 mga estudyante at ng mga mamamayang nakatira malapit dito. Hindi rin namin alam kung ano ang cause. Probably, isa siguro dyan ay yung tubig nga na hindi potable. Kasi nga yung tubig na yan ay malapit sa septic tank ng isang classroom. Na almost wala nga po siyang 20 meters ang distance. Karamihan ng mga estudyante ay dito lang kumukuha ng tubig. Almost siguro mga 80% ng pupils namin ay dito po kumakain. Sumakit po yung tiyan ko. Pero yung iba hindi po nagtais, sinamahan lang po nila ako. Yung ibang mga estudyante disturbed na, hindi na makaklase kasi naaamoy. Sabi ko baka mamaya kung magsigi-sige yan ng dumi dito, baka ma-dehydrate. Malayo rin po kami sa bayan kung dadalhin man namin yung bata sa doktor or baka yung magulang ay hindi rin able para mapagamot yung bata. Nakaka-nervyos nga po pagka may mga sakit sila. Bukod pa rito ay sa loob ng paaralan ito na itayo. Kaya naman, panibagong mga alalahanin ito para sa punong gurong si Gloria. Sa community ay walang mainom na tubig dahil maalat malapit sa dagat. So kung huhukay sila ng balon, hindi rin nila maiinom. Kung minsan, pinapasok nila yung school kahit na nagkaklase, nakikiigib sila ng tubig. So siyempre disrupted yung klase namin. Kapag wala ng pasok, na pumupunta sila dito sa school, may mga panahon din na mayroong mga bagay na nawawala. Kung minsan prutas, mga halaman, minsan may mga aklat, minsan mga personal na gamit ng mga guro, nawawala din. At saka minsan siguro, akala nila may tinatagong pera, ultimo yung mga drawer ng mga teachers, ino-open din talaga nila, niraransak nila yung mga classrooms. Kaya malaki ang pasasalamat nila nang dumating ang Operation Blessing sa kanilang lugar. Parang nabunutan na rin kami ng tinik. Nung mayroon ng bomba sa labas na galing nga sa Operation Blessing, hindi na pumapasok yung mga tao dito. Maliban pa doon ay potable water na. At siyempre, dahilan sa wala nang gaanong pumupunta dito, pwede na naming maisara talaga yung aming gate. At talagang malaki po yung naitulong. So nagpapasalamat po kami ng lubusan, lalo tigit sa Panginoon na nagbigay ng tulong. Yung uminom po ako dyan, hindi na po sumasakit yung tiyan ko. Palagi na po ako nakakalaro ng maayos. Salamat, Operation Blessing! Alam mo Alex, saludo ako kay Teacher Gloria na hindi siya na-overwhelmed dun sa problema. Because yung safety ng mga estudyante niya, yung safety ng eskwelahan niya, parang there was attacks from all fronts. Alam mo, ako nga ay nafe-feel ko yung situation kasi sinabi ni Teacher Gloria parang malapit yata sa septic tank yung source ng poso. So imagine mo yon yung nangyari sa kanila, it could be worse, di ba? Kaya ako tuwang-tuwa ako kasi ang nangyari, ang Operation Blessing, parang rescue Yes, exactly. ang dating niya. So we're proud of Operation Blessing. Yes, thank you so much. Pati yung mga tumutulong sa atin, no, you are part of that. Yeah. Salamat po sa inyong pagbibigay. Guminhawa ang buhay ng napakaraming batang estudyante at residente ng Barangay Quezon sa Palawan. Tara na, abutin natin at pagpalain ng mas marami pang ating mga kababayan
na nauuhaw sa malinis at umaapaw na tubig ng Operation Blessings Wells. Magbigay na sa CBN Asia, tagapamahala ng Operation Blessing. Ang aming po mga numero ay nasa inyong TV screens. God's word says, "Do not despise the day of small beginnings. And if you have been faithful with little, you will be given much." That has proven true in the life of this family of entrepreneurs. Ang Pilipinas ay isa nga daw sa biniyayaan ng magagandang tanawin at likas na yaman. At kung kagandahan lang din ang pag-uusapan, hindi maaaring hindi mapabilang sa listahan ang Palawan. Sa Puerto Princesa, kung nasaan ang pinakasentro ng kalakaran sa rehiyon, napakarami ng pwedeng puntahan. At dahil buhay na buhay ang turismo dito, maraming mga lugar kung saan pwedeng manatili ang mga bisita. Isa na nga rito ang Palo Alto Bread and Breakfast. Tahimik at tanging mga huni ng ibon ang maririnig dito. Isang sanktuaryo nga itong maituturing para sa mga nais makapaniig sa kagandahan ng kalikasan. Ang mag-asawang Guido at Lalaine ang nasa likod ng Palo Alto na 3-time Traveler's Choice Awardee rin. Our business usually catering to tourists. So since we had a place here in Palawan, this lot which we bought back in '96 for 600,000, that's where we started to putting up this bed and breakfast. Palo Alto is, as the name is, Palo is wood and alto is tall, so tall wood. So this is made of very tall wood, acacia mangroves from Australia, which were planted here in Palawan. Ibinahagi sa amin ni Guido ang sikreto ng patuloy na pamamayagpag ng kanilang negosyo. For me, it's more like for charity work. We sponsor scholars. I try to help out people in getting out of that rut of poverty. By creating jobs. Ang pagpapala nga ng Panginoon ay mas lalong mararamdaman kung ang tumatanggap ay marunong din magbahagi ng biyaya sa iba. God is really the creator of wealth. No matter how hard you work. Si Guido at Lalaine ng Palo Alto ay ilan nga sa mga nagpapatunay sa mga katagang ang Puerto Princesa ay the city of the living God. Reboot actually means to restart. There are times in our lives when God completely does away with our past failings and reboots us, causes us to start afresh, start anew. Learn from Peter as he shares 5 points on how to reboot and start your new year right. This audio teaching CD will be yours for your gift of 500 pesos. Everything we have and own, ang ating pera, mga ari-arian, kagalingan, kahit ang ating katawan at maikling buhay sa mundo ay pahiram lamang ng Panginoon. May makikita ba siyang maganda at malaking tubo sa ipinaluwal sa atin? Sana nga, sana ito ang marinig natin sa Kanya sa katapusan ng panahon. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kung si Jesus ang nagpapatakbo sa ating buhay, siguradong maganda ang maihahandog natin sa Diyos Ama. We can do all things through Christ who strengthens us. Salamat po sa inyong panonood. God bless you. God bless you. Nakipagrelasyon sa kapwa babae at lalaki bilang pagre-rebelde nang madiskubre ang pambababae ng ama. Dahil sa kinimkim na galit sa mga magulang na walang naramdamang pagmamahal, nag-prostitute bilang pagre-rebelde. Pasakit mula sa madrasta. Kanino magpapasaklolo? Naging po kami, alila nung stepmother namin. Dito lang sa The 700 Club Asia, Lunes, pagkatapos ng Front Row.